nagaganapin na 3 araw na religious rally sa Rizal Park daw sa Nobyembre 17 hanggang 19. Rizal Park ha, mga kababayan. Diyan po sila pupunta. Patungkol daw po doon sa transparency and accountability. Sinasabi nila, hindi daw pagpapababa kay Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing. Siguro, paniwalaan na lang po natin. Paniwalaan na lang natin. Siguro, ganyan talaga. Ngayon po, ang sabi dito sa balita na to, matutuloy 17 to 19. At ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ay nagtungo sa Quirino Grandstand, Manila. Ito nung, January 13 ho. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, off topic Mark, kanina ang aga ko 7 AM, unang-una pa ako nag-comment. Replay pala. Uy! Salamat po sa pagko-comment nyo doon sa replay. Tinataya ng PNP na abot na mahigit 1 milyon katao umano ang dumalo rito. At ganito nga daw ho ang inaasahan nilang dadalo daw ho muli dito sa pagtitipon na isasagawa po ng Iglesia ni Cristo. Ang sabi ko naman ho, mga bossing, sabi ko, baka yung iba dyan hindi na bumalik, hindi na pumunta. At ang tanging aatupagin na lang nila kapag yung sa mga usaping simbahan yung pakikinig sa salita ng Diyos, pakikinig doon sa mga magandang balita. Kasi bakit? Ako naniniwala po ako na ang miyembro po ng Iglesia ni Cristo, ang tanging hangad lang niyan, ang tanging kagustuhan lang po ay sumunod sa utos ng Diyos. Makinig po sa tawag dito, sa salita ng Diyos. Yun lang po. Pero yung mga parali-rali, mga politika ho, mga boss, hindi ho sila into dyan Ngayon, nung Enero 13, 2025, ano po nangyari? Sabi nila, peace rally ang mangyayari. Kapayapaan, para sa kapayapaan ng ating bayan. Pero pagdating po doon nung miyembro, mga bossing, sino naabutan? Si Marcoleta, bumabanat sa gobyerno. Sino ang mga bisita? Yung mga DDS na mga senador. Sila Robin Padilla. Anong kala? Political rally ang naging itsura ho, mga bossing. Ngayon, hindi naman sa pag-ano, may mga nadismaya po silang mga miyembro, mga kababayan. So ngayon, eto sinasabi nila, na accountability at transparency etong inaano nila. Ngayon, baka isipin naku, wala naman yan, hindi. Bakit ba nandito to sa harap ko? So ko nga, sasabihin niya mga yan, naku, wala na yan. Baka para sa politika, mag-golf na lang ho ako, mga bossing. Hindi siguro, naiwan ko nung naglaro ako nung nag-golf ako ng isang araw. Di ba? Naku, wala na yan. Ganun na naman ang aasahan natin yan. Pamumulitika na naman ang gagawin. So, yung iba ho, hindi na ho pupunta, mga bossing. Di ba? Ang inaasahan daw po nila, ang dadalo daw po kada araw, doon po sa rally nila, mga kababayan, is 300 katao. 300 katao ho, mga boss chief amo, sir. Ngayon, 300 katao kada araw ho. Ngayon, mga boss chief amo, sir, baka hindi matuloy yan. Kasi po, kung sa Luneta, yung sa Rizal Park po, yung gagawin nilang religious rally daw po, mga boss chief amo, sir, sa November 17 to 19, meron pong mensahe. Si Yorme, patungkol ho dyan, mga kababayan. Alisin ko to, ha? Ilagay natin ho si Yorme, mga bossing. Ano daw? Ayan. Mukhang hindi papayag si Yorme, mga kababayan. No? Dapat nga magpasalamat sila kay PBBM kasi BBM nagsabi o nag-utos ng malawakang investigasyon. Totoo ho yan. Ewan ko doon sa mga DDS kung bakit ang iniisip pa din po ang mastermind po si ano daw ho? Si Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Pakinggan ho natin si Yorme patungkol po doon sa mga magrarally
doon po sa Maynila. Kasi nadala na po si si Yorme, mga kababayan eh. Nung may rally, para ako si Raulo, naka-cap, naka-jacket, tapos naka-shades, gabing-gabi na. Tapos ngayon naman, meron naman, may gloves naman, para mag-gogol. Para akong may topak, Oh, eto, mga bossing, paano ba naman? Yung September 21, tama ba yung petsa ko? Nung September 21, mga boss chief amo sir, ano ang nangyari sa Pilipinas? Pinagwawarak po ng mga nag-rally eh. Kaya, sabi ni Yorme, bawal nang mag-rally. No, lalong-lalo na sa Menjola. O, pakinggan nyo Sa Menjola, hindi ko kayo bibigyan ng permiso. Ito ang tampo niya na sa akin. Ngayon, kung mali ako, hahayaan ko ang tao sa lungsod ng Maynila. Correct naman yon. Sa Menjola, kasi alam nyo naman, ako madalas, mga bossing, nung kapanahonan ng kolehiyo ko. Di ba? CEU, Tapat UE, sunod San Sebastian. Medyo bumanda ka ng konti, papunta ng Legarda, nandiyan ang San Beda, Arellano. Nandiyan yung mga paaralan eh. Di ba? Unang-una naaabala. Yung mga mag-aaral, yung mga papasok ng eskwela, naaabala. Di po ba? So ngayon, X na po sila sa Menjola. Pero yung kanila po ay sa Luneta. Kaya lang, meron po ditong sinabi si Yorme na mukhang hindi a-approve o hindi mapapaboran yun po na lugar ng INC. Pakinggan po. Mga taga-lungsod ng Maynila ang husgahan ako. Pero kayong mga dumadayo sa Maynila na nagkiklaim the so-called freedom of expression and destroying and disrupting. Correct. No? Hindi pa tapos, correct na. Hindi. Totoo naman yung mga taga-Maynila, hayaan nyo, sila ang dumusga sa akin. No? Pero, karamihan daw po, mga boss chief amo sir, nung nagrally at sumira po nung mga kagamitan. Nakita nyo yung mga yung mga street light at saka yung mga traffic light po sa Maynila, pinagahampas nung mga nakaraang nagrally mga bossing. Siyempre, bilang mayor, ayaw mo nang maulit yun sa lungsod mo. Sino gagastos? Gagastos. Kukuha na naman po sa tax o sa pera ng taong bayan. Di po ba? At ang masakit pa doon, hindi pa po doon, mga bossing, sa Maynila nakatira yung mga nanira doon sa kanilang lungsod. Boss Mark, paano maniniwala sa INC? Pamilya nila hindi magkakasundo. Magkakaaway ba yung mga Manalo? Ma'am Jane Juanson? Ngayon ko lang nalaman yan, ha? Tula, Yorme. And disturbing the peaceful way of living ng mga taga-Maynila. Ayun, titindigan. Kasi obligasyon ko yun bilang magkampo. Magtampo na yung sino magtampo. Basta ako, ayoko. Huwag dyan sa medyo. Yung pinag-uusapan natin, eskwelahan pa lang. Paano pa yung mga nakatira? Tama, may mga sa likod po ng UE, nandoon naman po, mga kababayan, yung University of Manila. No, para akong dati. Ano tawag doon? Kung saan-saan po yan, pinasukan ko. UE. Inisa-isa ko yung mga eskwelahan dyan. Sa likod naman po ng UE, nandoon naman po ang Universidad ng Maynila. No, kung kayo ay mahilig sa basketball, doon gumraduate si Nelson Asaytono, si Dabul. May mga kabahayan po doon sa likod nun, mga bossing. Siyempre madadali, din po 'yun. Maaabala din po yung mga 'yon, 'di ba? Ngayon, may itatalaga o mayroong paglalagyan si Yorme na isang lugar, mga bossing, no? Hindi Luneta Park. Sabi ni Malditang Ina, hindi ba matutuloy ang rally nila kung di sila bibigyan ni Yorme ng permit kahit ba sobrang dami nila na magra-rally? Baka siyempre kapag hindi ka binigyan ng permit, labag 'yun, illegal 'yun. 'Di ba? Sabi ni Ludovic, bakit ka naka-shades? Gabing-gabi na. Yun po ang trip natin ngayon, ma'am. Tingnan nyo, nakasalamin.
naka-sombrero, jacket kasi malamig dito sa kwarto. Oh, ngayon, tapos mag-gogold naman ho tayo. Sabi siguro ng iba lang yung vlogger to, ang lakas ng topak. Ano, ang daming prop sa katawan. Oh, Yarme, tuloy. Sa lugar. Karapatan din nila. Ngayon, bawal ba mag-rally sa Manila? Ay, hindi po. Hindi bawal, ha? Hindi daw. Pero, merong kayong lugar na pupuntahan lang at lugar na pwede. Oh. Pwede. Meron ba lugar na para mag-rally sa Maynila? Meron po sa Liwasang Bonifacio. Kanda durog-durog na nga ang ginawa kong halaman. Oh, doon daw, INC. No? Doon daw po kayo pupunta, INC, sa Liwasang Bonifacio. Kaso mukhang maliit yun, mga kababayan. Baka magalit ang INC. Ano ho? Baka magalit ang INC dito kay Yorme. Oh. Hindi. Ang hindi ko maintindihan, yung INC ang sinasabi na dahilan daw po kung bakit sila magrarally, mga boss, chief, amo, sir, ay dahil daw po sa transparency at dahil daw po sa accountability. Di ba itong gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, umpisahan mo po sa ombudsman. Ano ang sinisigaw ni Ombudsman Remulla? I-open sa public lahat. Tayong lahat po makakakita o makikita natin kung ano po ang nangyayari sa opisina ng Ombudsman. Maiiwasan na po yung mga secret na mga desisyon. Nanto ko ang desisyon yun, ano? Siguro pinakamasayang mangyari sa buhay mo yun na mabaliktad yung desisyon na dinesisyonan ka dati, nasangkot ka doon sa PDAP tapos binaliktad. Na-acquit ka, nawalan ka ng pending na kaso, hindi ka man lang nag-celebrate, hindi mo man lang ipinaalam sa amin. 'Di ba? Bilang isang politiko ho, mga kababayan, kasi bilang isang politiko, lalo na yung sa PDAP na yon, pwedeng gamitin ng mga kalaban niya sa politika. O yan, si Joel Villanueva, meron niyang sangkot yan sa PDAP. O, di ba? Ngayon, bilang ikaw, nabaliktad yung desisyon sa'yo at pumabor sa'yo yung desisyon at wala kang pending na mga kahit anong kaso. Ibig sabihin, nung bumaliktad, acquitted ka. Di ba? Hindi mo ipinangalandakan upang siya ganun, kung sa mga darating na eleksyon, may panangga ka na agad. Di ba? Sila lang ho yata yung hindi masaya doon sa naging desisyon na ganun. O, Yorme, tuloy mo na po. Di ba? Ombudsman, sa ombudsman pa lang ho. Ang House of Representatives, yung si Martin Romualdez pa po, mga boss, chief, amo, sir, ang pinaka tawag dito? No. Ang pinaka-speaker ng House, ano sabi niya? Patibay kam. I-televise natin, ipakita natin sa mamamayang Pilipino. Hindi pa ho ba sapat sa mga INC na ang ginagawa po ay transparency? Open salin. Hindi pa ba? Boss, mga INC. No? Bakit po nung kay dating Pangulong Duterte, nung pinahirapan nila yung mamamayang Pilipino kasama si Martires, na makita yung mga salin na mamamayang Pilipino, bakit hindi po kayo nag-rally ng transparency at accountability po noong mga panahon na yun? Ito nga po sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, ito po sa gobyerno, administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, nilalahat na po, inilalatag sa mamamayang Pilipino para wala ng mga questionabling mga desisyon, wala ng mga secret decision. Tapos ngayon pa kayo, nag-transparency rally, accountability rally. Nagigets nyo, mga bossing? Ang gulo, no? Bagay, trip nila ho yan, mga kababayan. Ano pa magagawa natin kundi panoorin na lang natin sila kung matutuloy ho, Pero okay lang. At least doon wala tayo masyadong mababalang except trapiko. Kasi tatamaan yung loto. Other than that, sana nga, hindi ko kayo inaawat. To express your dismay, grievances. Sabi ko nga,
pumunta kayo sa Liwasang Bonifacio, magsisigaw kayo, kahit pati ngalangalan nyo, makita ng tao kakasig. Pati ngalangalan nyo, magsisigaw na kayo. Pero sa Liwasang Bonifacio lang daw. Paano kaya ngayon yung sa sa Iglesia ni Cristo na rally ho, mga bossing? Yun ang tanong. No? Tuloy. Okay lang ako. Let's just spare me, John. Let's give those students, parents, teachers, professors to have peace of mind. Correct. Yun naman po yung sa Mendiola. Pero hindi nabanggit na pwede sila may warrant na daw si Tobats sa ICC. Totoo ba? A family living in Batangas. Sandali nga. Makikita. Yari. Putik. Sandali. Ang init naman ito. Ng putik kasing vlogger to. Puro kung ano-anong kalokohan ang pinaglalagay. Saglit lang ha. Diyan lang kayo. No? Ayan. Nag-post na si Sangkay. Diyan. Mukhang may warrant na nga talaga. Sandali. Kailangan natin to. Bato. Pick. Senator Bato de la Rosa. Update. Mukhang meron na nga. Nag-post si Sangkay dyan eh. Breaking news, 31 minutes. Naku po. Oo nga, sandali. Ayan. TPC, Holy Spirit dumating. Sandali nandito na. Ano ba nangyari dito? Sa cellphone ko. Yan, okay na. Siguraduhin lang natin. Talagang meron na. ICC naglabas ng arrest warrant si Senator Bato de la Rosa. Meron na din. Kukunin ko Ipopost ko kasi sa inyo Pero breaking Ombudsman Jesus Crispin. Ayan na, si Ronald Llamas na din. Breaking Bato. Interview today. Ayan, ipopost ko na sa inyo. Nako, sabi ko naman sa inyo, huwag kayong maniniwala dyan kay Senator Trillanes. Bakit mga kababayan? Kasi syempre mga bossing, si Trillanes, ang gagawin niyan, hindi niyan sasabihin yung totoo. Si Trillanes, hindi niyan ilalatag yung totoo. Bakit mga bossing? Syempre kapag kanilatag niya, yung mismong petsa, oras, panahon, na huhulihin na po si Bato de la Rosa, si Labungo, mga bossing, syempre magtatago na yan. Knowing Bato de la Rosa, ang hilig po niyan. Napakahilig po na mga kababayan. Ang hilig po, mga bossing, na mamundok. Eto na nga, nakuha ko na yung breaking news. Aray ko po. Sa wakas, alisin ko na si Yorme muna,